be stayed. Lord, hear our call. Come thou incarnate Word, gird on thy mighty sword, our prayer attend. Come and thy people bless, and give thy word success. Spirit of holiness, on us descend. Come, Holy Comforter, thy sacred witness bear in this glad hour. Thou who almighty art, now rule in every heart, and ne'er from us depart. Spirit of power, to thee, great One in three, eternal praises be, hence evermore. Thy sovereign majesty may we in glory see, and to eternity love and adore. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang kagalakan po na muli tayo magkita-kita ngayong umaga. Samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa ibinigay ninyong opportunity sa amin na kami ay makasama sa devotion na ito. Lord, salamat sa buong magdamag na kami ay iyong pinatnubayan, O Lord, sa aming pagtulong at ibinalik, Panginoon, ang kalakasan at biniyayaan, Panginoon, ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa. Lord, sa mga oras na ito, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang madama namin, Panginoon, at matanto namin, Panginoon, ng iyong panukala para sa bawat isa sa amin. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong leksyonaryo ngayong umaga ay matatagpuan po sa Lumang Tipan, sa unang aklat ni Samuel, Kabanata 8, talata 11 hanggang 20. At ito po ang sinasabi. Hindi rin pinansin ng mga Israelita ang sinasabi ni Samuel. Sa halip, sinabi nila, kahit ano ang gawin sa amin, ay ibig pa rin naming hari ang mamahala sa amin. Sa gayon, matutulad kami sa ibang bansa, pamamahalaan kami ng isang hari magtatanggol sa amin laban sa mga kaaway. Kung babasahin natin ang mga naunang talata o balik tanaw ang leksyonaryo kahapon, dito po ang mga Israelita ay humihiling ng isang human king na mamumuno sa kanila. At ito naman ang magtatanggol sa kanila, mangunguna sa kanilang battle. At ito naman, sinabi nila ito kay Samuel, na sinangguni naman ni Samuel sa Diyos, at ang Diyos naman ay nagbabala. Nagbigay siya ng warning at sinabi ni Samuel ito sa mga Israelita. Ngunit ano ang naging katugunan ng mga Israelita? So verse 19, they insisted to have a human king na nakikita na magtatanggol sa kanila and will lead them in their battle. Nakalimutan nila yung primary source of their freedom o anumang tinatamasa nila sa kasalukuyan noon. The great I am who delivered them out of Egypt.
Alam niyo ganyan din tayo. We are like the Israelites. We are not different from them. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, na kung saan there is no shortage of option to change our perspective in life. Yung mga tawag ng mundo ngayon, sasabihin ko, mas malakas ang hatak ng mundo. Yung comfort of our homes, yung convenience of modern life na natatamasa natin, ito ang pumapasok sa isip natin. And this distract us, yung focus natin sa ating Panginoon. And this is what happened sa mga talatang binasa natin. That saturated the consciousness of the Israelites at maging sa buhay natin ngayon. Jealousy of what others have. Makikita natin to sa verse 20. Anong sabi sa verse 20? Sa gayon matulad kami ng ibang bansa, mayroong namamahala sa kanila na isang hari na magtatanggol laban sa mga kaaway. They were not contented of what they have. Kaya naman dito, sa verse 19, makikita natin yung lumabas, it showed up, yung kanilang stubbornness at saka yung being hard-headed. Kasi, sabi sa 19, kahit anong gawin sa amin, biruin mo, handa nilang isugal, handa nilang isugal kung ano man ang gagawin sa kanila. Yung mga consequences na pwedeng mangyari, yung warning sinabi sa kanila ng Diyos, makuha lang nila kung ano yung nais nila. Katulad din ng binensyon ng ating pastor kahapon sa verse 8. God has a purpose and plan of His own for us. He to be the King of our life and the prophet to be the judge. Yun ang sabi ni Pastor Noel. Gusto ng Diyos na siya ang mamahala sa atin. Pero kahit anong warning ng Diyos, ito pa rin ang tugon ng mga Israelita. God will never insist Himself to people who never truly welcomes Him. Kaya naman anong sabi doon sa verse 22, if we will to read further, dahil yun ang tugon ng mga Israelita, ang sabi ng Panginoon kay Samuel, sundin mo ang gusto nila. Bigyan mo sila ng isang hari. And alam na natin kung ano nangyari. And that first king was King Saul. Yes, God has a steadfast love. He is faithful. And that is God's character. That is God's character na pwede nating panghawakan. It is trustworthy. Kaya kung ano man ang mga pinagdadaanan natin, katulad ng mga Israelita, para bang naiinggit sila na bakit mas nakakaangat yung kanilang mga kaaway sa kanila. Yung kinukompare nila yung sarili nila sa ibang tao sa nakikita nila, na sa palagay nila na hindi maganda ang kanilang kalagayan. Be still in His presence. Learn to wait and listen to the soft voice. Don't be distracted by the loud voice of this world. For guidance and providence of God is much better than human, or is much better on our own will for our own lives. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Lord, we give thanks, O Lord, to you with all our hearts, O Lord, for your unfailing love and faithfulness, at sa mga pangako mo
na nagbibigay kalakasan sa amin. Patawarin mo kami, O Lord, sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Lord, sa aming kahinaan, ang pangako mo, O Lord, kung ito'y ilalapit namin at buong puso, Panginoon, nahihilingin ang tulong mo, O Lord, you will be our strength in our weaknesses. Lord, alam namin na hindi namin kakayanin, hindi namin pagtatagumpayan, O Lord, at madali kaming maaakit ng takbo ng mundong ito kung wala ka sa buhay namin. Huwag mo kaming sukuan, Panginoon. At sa mga kapatid namin dumadaan ng pagsubok, O Lord, anuman ang kanilang dalahin sa buhay, anuman ang kanilang mithiin, Panginoon, O Lord, ipadama mo na you are just a prayer away from them, O Lord. Na madama nila, Panginoon, na naandyan ka. Lord, muli, patawarin kami sa aming mga pagkukulang. At alam ko, Panginoon, Ikaw, Lord, lahat ng burdens namin, we lay them down in your feet, under your feet, O Lord, under the cross. At alam namin, Panginoon, Ikaw ang tutugon at magbibigay kapanatagan sa bawat isa sa amin. Anumang problema, anumang sitwasyon mayroon kami, madadama namin, Panginoon, ang kapanatagan ng buhay dahil Ikaw ang aming kasama. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa matamis ng pangalan ni Jesus. Amen.